Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. So mag-react tayo dito sa mga nakakairtang ugali ng iba nating kababayang Pilipino, lalong-lalo na kapag nandun tayo sa loob mismo ng sarili nating bansa. Ito nga yung na-experience itong si Ateng kung saan ay nagpunta nga sila sa sinasabi niyang lugar sa El Nido, Palawan. Kung saan ay nag-book nga sila ng tour package sa isang travel agency na hindi naman ito binanggit. At nang andun na nga sila sa lugar at andun na nga rin yung tour guide, eh bigla nga itong nairita dahil nga sa pinagsasabi nitong tour guide na para bang binabastos sila at kung makapag-joke sa kanila ay feeling close. At sinasabi pa nga nito na kung foreigner daw ba ang ina-assist nito mga tour guide na ito ay sa tingin niya ay hindi ito masasabi nitong mga kupal na mga Pinoy tour guide dito sa El Nido, Palawan. Masyado ba talagang komportable ang mga iba nating kababayan at hindi na ba nila nakikita yung limitation ng pagbibiro para ganito na lamang ang kanilang mga pagsagot-sagot sa kanilang mga guests na dapat ay tinuturi nilang isa sa mga pinaka-importanteng tao noong araw na iyon dahil itong mga taong ito ang nagbibigay sa kanila ng kabuhayan para magkaroon sila ng panggastos at pangsuporta sa kanilang pamilya at hindi para bastusin at i-down sa mga oras na kasama sila ng mga turistang ito. Pakinggan nga natin at sigurado maiirita kayo kapag narinig nyo ang kwentong ito ni Kabayan. Guys, tell me if salbay ba talaga yung mga tour guide sa El Nido, Palawan against Filipinos or is just something that happened to us? Kasi we book a tour, diba? Like island hopping, tour A. Tapos nung una pa lang, tinanong kami, sinong di marunong mag-swim dito or like doesn't know how to swim? Syempre, nagtaas ako ng kamay. Tapos ako like a couple of people din. Tapos parang nag-comment yung tour guide na mga Pilipino talaga like expected, hindi marunong lumangoy, ganun. Parang, okay, sige, everybody was laughing. Una pala, like, good mood pa yung mga tao, sige. Tapos, nung nasa Big Lagoon kami, di ba, nagkakaya kami. Yung pabalik na, okay, nagkaya kami ng pabalik ng friend ko. Tapos, hinila kami ni Kuya, like, tinutulungan kami. Tapos, sabi, ano ba itong mga Pilipino talaga, mga pabigat eh. Gumano na parang, it's not even a joke at that point. Kasi parang, sino ka ba for you to say that to us? Hindi ka naman namin best friend para sabing pabigat na pabiro. Tsaka parang imagine mo na parang, kaya mo bang sabihin yan sa foreigner kung mabagal sila magkayak, na parang pabigat sila? Ano lang iisipin nila, di ba? Tapos parang pangatlo, nung magla-lunch time na kami, medyo malayo yung boat dun sa mismong island, like sa beach. So parang kailangan lumangoy, di ba? So parang kinonfirm lang namin, kailangan po yung life vest, no? Para dun. Tapos parang sabi, ano ba yan? Puro na lang kayong pasarap, walang utak. As in, paulit-ulit nilang sinasabi yun na parang akala joke, like nakakatawa na parang, anong gusto mong reaction doon, be? Na parang sabihin, puro kami pasarap, walang utak. Like, hindi ko naman naririnig na nagsaside comment sila pag yung mga foreigners hindi marunong. Hindi siguro sila nagsaside comment pag mga foreigners yung kanilang mga ina-assist dahil hindi nila alam kung paano ito sasabihin sa English. So, ewan ko ba? Medyo below the belt na talaga yung mga kinikilos at sinasabi ng iba nating kababayan. Minsan-minsan pagdating sa ganitong mga sitwasyon. Nung lumangoy or kailangan ng help. Pero pagdating talaga sa amin, or like, hindi ko alam kung sa amin lang or like sa mga Pilipino, sobrang komportable na mag-joke around to the point na it's so offensive na parang, ito ba yung binayaran namin na below the belt. Kasama sa inclusion. Aside from the lunch, merong kasama mga side comment sa ganun. Kasi the last time I went there, sobrang mabait ng mga tour guide. Like, if hindi ka marunong lumangoy, hihilain ka, diba? With the life vest. Like, ano pa sila? Like, super glad to help. Itong agency na to, na ang ganda-ganda ng rating sa Facebook, puro reklamo na parang sinasabi na, ano ba yung mga Pilipino talaga. Pasin parang ini-stress nila yung word na Filipino. Like, ano ba yun? Sobrang nakakapikon na. And in the end, tumino sila nung parang napagsabihan na, oy, parang hindi na kami natutuwa ha. Kasi kami, we called them out na parang hindi na nakakatuwa yung mga jokes nyo. Tapos saka sila umayos. So parang, kailangan pa talagang pagsabihan na hindi okay yung mga jokes na ganun. In the first place, hindi tayo tropa for you to make some comments na ganun. And especially na parang pinapahiya kami sa harap ng mga ibang grupo. Like, ng mga ibang Pilipino lang din doon. Tapos, kami lang talaga yung target. Kaya hindi ko alam if against Filipino yun or like against sa grupo namin. Wala namang kaming ginagawang masama. We were just having fun. Ewan ko. So siguro itong mga tour guide na ito, mga kulang lang ito sa lagay.
Kasi alam naman natin, so lalo-lalo na sa Pilipinas, kapag mga foreigner ang ina-assist nila, porsyon nagbibigay yan ng extra. At aminin naman natin at hindi naman talaga sa pilitan ng pagbibigay ng tip sa mga ganitong klaseng service, pero kasi nasa kultura na to ng mga foreigner na kapag nag-a-avail sila ng ganitong klaseng mga service, nagbibigay sila ng extra. Pero pag mga Pilipino talaga, hindi naman nagbibigay. At wala namang masama doon. Hindi ko sinasabing kailangan natin magbigay para lamang makatanggap ng magandang serbisyo. Ang bottom line dito ay napakabastos nitong agency, nitong mga tours na ito na nag-assist dito kala Kabayan, at sana nga i-shoutout ito ni Kabayan para narinig at nalaman ng mga tao kung anong pangalan nito mga nag-a-assist na ito, yung agency nila, para naman sa susunod kung sino man na makapanood dito at nagpaplanong pumunta ng El Nido Palawan ay hindi na nila kukuhanin itong mga kupal na ito na walang ginawa kung hindi manghamak at mang-down ng mga sarili nilang kapwa Pilipino. Nakakahiya dahil tayo ay nagtitirahan, nagsisiraan. So sana hindi ganito. Kung gaano tayo kabait sa ating mga foreigner na customer, sana ganun din natin kontratuhin ang mga kababayan nating Pilipino. At ito pa, isang pamilya ang nagpunta nga rin sa resort, at nangyari nga ito noong nakaraang Holy Week dahil nga bakasyon, marami ang lumabas sa atin at nagpunta sa iba't ibang lugar para makapag-relax. Ang senaryo, itong sila Kabayan ay nauna nga doon sa resort at may mga cottages doon. So dahil nga wala pa masyado maraming tao, pinatong nila yung kanilang gamit. Hindi naman ito sinabi kung may bayad yung cottage or libre or para sa lahat. So yun nga, nilagay nila yung gamit nila doon sa cottage, tapos nagpalit lang sila ng damit, nagbihis, at pagdating nga nila doon, bago pa sila makarating or makalapit doon sa kanilang cottage, kahit nandun na yung mga gamit nila, ay nakita nilang may isang grupo ng mga tao na pumwesto doon sa kanilang cottage kung saan andun nga yung mga gamit nila, at parang walang pakialam at wala nga nakikita. At habang nakikita nga ito ni Kabayan, nag-uusap sila ng kanyang kasama, aksidente nga itong narinig ng isa dun sa mga kasama rin, ng mga naupo dun sa cottage. At parang patay mali siya nga lang din. At sinabi nga nitong si Kabayan na ang lakas nga raw maka-iskwami ng asal na iyon ng mga tao, at hindi man lang sila na-vader na may gamit na nga doon sa loob ng cottage, ay pinestohan pa rin nila. Siguro nung oras naman na iyon ay marami pa namang available na cottage. At ito nga ang buong istorya ng pagkukwento ni Kabayan. Pakinggan natin. Ako lang yung nangyari nung nag-resort kami. Alam kong hindi naman yun yung batas, pero it's an unwritten rule na kapag meron kayong cottage sa beach or sa resort, tas naglagay ka na ng gamit mo doon, diba, ibig sabihin, occupied na yon. Diba, hindi mo naman kailangan bantayan, hindi mo kailangan tauhan yung cottage nyo. Kasi syempre, nandun kayo para mag-swimming. Umaga pa lang nandun na kami sa cottage. As in, kumakain kami ng breakfast doon. Walang ibang tao kami lang. Tapos, iniwan namin yung gamit namin doon. Bale, 4 adults kami and 1 child, kasama ko yung baby ko. So, umalis muna kami ng husband and baby ko para magbihes, pang swimming. Habang yung dalawa namin kasama nandun pa sa cottage. At kahit naman walang tumao, andun yung gamit namin sa cottage. Pagbalik namin, may mga tao na dun sa cottage, as in, nakaupo sila dun, tapos yung mga gamit nila nandun na, kumbaga, dun na sila pumapwesto. Tapos tinitingnan namin sila kasi nandun yung gamit namin eh. Tapos sila, sa cellphone lang, chill-chill lang, isa nagyoyosi pa kahit alam niyang may baby nakikita niya. Tapos umalis kami saglit doon sa cottage, iniwan pa rin namin yung gamit namin doon. Tapos pumunta kami sa beach. Tapos habang papunta kami doon sa beach, nagsasalita ako sa husband ko. Sabi ko, ang weird naman nun. Alam naman nilang may gamit, ba't doon sila pumapwesto? Habang sinasabi ko yon, nakasalubong namin yung isang guy na hindi ko alam, nakasama pala nila. So obviously, narinig ako. Tapos nag-uusap-usap sila among themselves, tapos tumitingin sa akin. Tapos akala ko alis na sila. Hindi talaga sila umalis. Sorry, pero ang squammy ng ganong ugali, sobrang off tsaka sobrang bastos for me. Sa totoo lang, gusto ko nga komprontahin pero pinagilan na lang ako ng husband ko. Hindi ba basic etiquette lang yun? Tsaka syempre, di ba, ang hirap mag-iwan ng gamit doon kasi may mga valuable items kami at hindi namin sila kilala. Ending, kinuha na lang namin gamit namin at tinitingnan ko sila habang kinukuha ko yung gamit namin. Tapos umalis na lang kami, lumipat kami ng ibang cottage. Buti na lang may libreng ibang cottage. Tapos sila, deadma lang, hayahay lang, chill-chill lang. Pero alam ko sa sarili nila na nangaagaw sila ng pwesto.
Kayo ba? Ano ba yung gagawin nyo sa ganun? Basic etiquette lang naman talaga yung kailangan dyan. Kaso, karamihan nga sa iba nating kababayan, hindi ko naman generalize. Baka sabihin na naman ng iba dyan, nilalahat ko na naman. So, karamihan nga sa iba sa atin, kapag ganito ang sitwasyon, walang pakialam. At ano pa yan minsan pag sitahin mo pa yung mga yan, pilosopahin ka pa. Lalong-lalo na kung mga free yung mga cottages dyan, mga resort na yan, hindi nagpapabayad ng cottages. Pilosopahin ka pa niyan, sabihin bakit? Kayo ba may-ari nito? May pangalan ba kayo rito? Ganyan pa yung sabihin sa inyo mga yan. Yung mga tipo naghahanap ng away, yung mga hindi papayag na hindi nila makukuha yung gusto nila hanggang sa magkabardagulan la. Kasi ibang mga tao gustong-gusto nila yan yung gumagawa ng eksena. Gustong-gusto nila yan. Tapos bibidyohan pa kayo, ipopost pa kayo sa social media, magpapanggap sila na feeling victim. So maraming ganyan tayo mga kababayan, mga sakit ng ulo. Tama naman ito sa atin, nag-a-agree ako sa kanya. Hindi man siguro private resort yung pinuntahan nila or kahit sabihin natin hindi ito exclusive resort, pero wala ngang etiquette kasi yung ibang nating mga kababayan. Kaya kung sino na nga lang talaga nakakaintindi para maiwasan na lang yung gulo, magpasensya na lamang. At dito nga sa sitwasyon ni ate, mukhang aral naman ito si ate at edukada. Kaya siguro pinagpasensyahan na lang niya na para hindi na rin lumaki yung gulo. Kesa nga naman patulan pa niya itong mga taong ito at ibaba pa niya yung kanyang level sa level nito mga sinatawag niyang squammy. Syempre mas magandang umiwas na lang tayo sa gulo para walang maging problema. So yun lamang mga kababayan, kung may way naman para makaiwas sa gulo gawin natin. Huwag na lang natin pagpapatulan itong mga squammy kung maka-acting na ito para wala tayong maging problema at hindi masira ang ating bakasyon. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.